Muntik na nga palang masira itong ating water pump. Naiwan kasi natin to ng mga ilang araw na bukas na hindi nakalubog sa tubig. Magpapalit na rin pala tayo ng tubo ng ating filter. Kakailanganin kasi natin ng mas malaki para sa ating concrete pond. Malapit na kasi matapos itong ating project kaya konting kembot na lang. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, bibili tayo ng panghalo sa semento. Nakailang hardware na nga pala tayo at dito lang tayo nakakita ng Sahara. Waterproofing cement nga pala to para hindi tumagas ang ating concrete pan. Nung una nga akala ko napakamahal nito pero 60 pesos lang pala. Pagka uwi ko nga pala sa bahay, ipinasok ko na itong mga bistay na buhangin. Gagamitin kasi natin to pang finishing ng ating concrete pan. Ang halaga naman ng ganitong sako ay 45 pesos. Marami nga pala nagtatanong kung magkano daw ang nagastos natin sa ating project. Hindi pa nga ako gumagastos dito ng 1,000 piso. Nagkakahalaga lang naman kasi ang hollow blocks ng 15 pesos ang isa. Sa mga nagtatanong naman kung bakit hindi na tayo gumamit dito ng bakal ay hindi na daw kailangan. Isang patong lang naman ng hollow blocks ang ating ginawa at ito ay sisementohan. Nakahanap na nga rin pala ako guys ng PVC para sa ating overflow. At para naman sa ating magiging drainage, sinamahan ko na yun ng elbow. Ang kaso nga lang guys, hindi daw matutuloy ngayon ang ating project. Wala kasi ang gagawa at meron daw pinuntahan. Kaya naman naglinis na lang ako ng aming harapan para mabawasan ng alikabok. Nagpatulong na rin pala ako sa aming mga kapitbahay. Sobrang bigat kasi ng sako na punong-puno ng buhangin. Ito na nga rin pala guys ang update sa aming tindahan. Malapit na nga pala itong matapos at salamin na lang ang kulang. Mas gaganda pa nga to guys lalo na kapag pininturahan. Kabado 20 nga ako nang naiwan kong nakasaksak itong ating water pump. Ito nga pala ang ilalagay natin sa ating concrete pan para malakas. Sana nga lang hindi pa to sira at sana gumagana pa. Kaya naman na-curious ako at ating pinagana. O diba guys, parang fountain? Hindi pa naman to sira at magagamit pa natin to ng pangmatagalan. Nasa 600 to 700 pesos nga pala nung ating itong binili. Pinoproblema ko naman itong ating filter. Hindi ko nga alam kung barado lang ito o merong problema sa gripo. Kaya naman meron tayong naisip at hindi na natin to kailangan. Hindi na nga rin pala tayo magpapalit ng mga bato. Kailangan lang natin tong banlawan at linisan para magamit muli. Dito kasi guys naninirahan ang mga good bacteria. Nakakailanganin naman ng ating mga alagang isda. No need na nga pala yung sabunan at bantu-bantu lang ang kailangan. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong klaseng bato to, ito nga pala ay graba at lava rock. Lalakihan naman natin ng butas itong ating filter. Imbis na gripo nga pala ay PVC na ang ating ilalagay. Lalakihan ko rin pala to ng butas para magkasya ang ating tubo. Gumamit nga pala ako ng lapis para makapag-drawing ng bilog. Gumamit naman tayo ng cutter para pambutas. Sa mga bata nga pala dyan ay huwag niyong gagayahin si Kuya Bay Machuno rin kapag wala kayong kasamang matanda. Baka mahiwa kasi ang kamay niyo at magsanhi pa ito ng sugat. Mukhang nag-fit naman itong ginawa nating butas para sa ating PVC. Para naman hindi mag-leak ay gagamit tayo ng Elastosil. Ginamit ko na nga pala ito noon at napaka-epektibo. Kailangan lang natin lagyan ang palibot nito para sigurado. Naglalagay nga pala tayo ng mantika sa kamay para hindi dumikit ang Elastosil. Nakakatulong kasi ito para ma-spread natin na maayos ang panlagay sa butas. Naglagay na nga rin pala tayo pati sa loob para sigurado. At eto na nga pala guys ang kanyang kinalabasan. O diba guys, parang professional lang. Mukhang maayos naman ang ating pagkakalagay at walang maglilik na tubig. Kaya naman sa mga nagbabalak dyan gumawa ng concrete pan, pwede nyo akong gayahin. Para maging matagas nga pala ang ating nilagay, kailangan natin tong ibilad. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!